Magandang gabi po, Sir Eric. Ako po si Andrea at gusto kong ibahagi sa inyo ang isang karanasan naming mag-asawa noong taong 1989. Hanggang ngayon malinaw pa rin sa isip ko ang mga nangyari. At kahit ilang taon na ang lumipas, hindi ko pa rin makakalimutan ang takot na dulot ng gabing yon. Nagsimula ang lahat ng maimbitahan kami ng ninang ni Loring sa probinsya nila sa Sorsogon. Matagal ko na rin siyang hindi nakikita. Halos 10 taon na mula nang umalis siya ng Maynila. Ayon sa sulat na ipinadala niya, may maliit daw silang kasiyahan sa baryo para sa kaarawan ng asawa niya. At gusto niyang bumisita kami roon para makasama muli. Siguro naman magandang pagkakataon to para makapagpahinga tayo sa probinsya, sabi ng asawa kong si Joel habang nag-iimpake kami. Oo nga, mahal, sagot ko. At saka matagal ko na rin gustong makita si Ninang. Noon pa niya ako niyayaya pero ngayon lang natuloy. Umaga pa lang nang bumiyahe kami. 3 sakay ng bus at 1 tricycle ang tinahak bago namin narating ang Barangay San Roque. Isang maliit na baryo sa paanan ng bundok. Pagbaba pa lang namin sinalubong na kami ng amoy ng lupa at sariwang hangin. Tahimik ang paligid. Puro mga puno ng nyog, saging at mangga ang nakapaligid sa mga bahay na yari sa kawayan. Paglapit namin sa bahay ni Ninang Loring, agad siyang sumalubong. Andrea, anak, buti nakarating kayo. Yakap niya ako ng mahigpit. Ninang, ang tagal po nating hindi nagkita, sagot ko habang nakangiti. Matanda na si Ninang pero malakas pa. Maputi na ang buhok at may mga guhit na ng edad sa muka. Nakatira siya sa bahay na medyo mataas sa lupa. May silong na pinagtataguan ng mga gamit at kahoy. May ilang manok at baboy sa paligid at sa di kalayuan, may maliit na kakahuyan. Habang kumakain kami ng tanghalian, napansin ko ang ilang bisita ni Ninang. Mga kapitbahay daw pero tahimik silang lahat. May isang matandang lalaki na panayang tingin sa amin ni Joel, lalo na kapag natatawa ako. Parang sinusuri niya kami. Ninang, sino po yung matandang yon? Pabulong kong tanong. Si Mang Pido yun. Isa sa mga kapitbahay namin dito. Huwag mo na lang pansinin yan. May topak minsan, sagot niya sabay tawa. Pero ramdam kong pilit ang ngiti niya. Kinagabihan habang nagiinuman ng mga lalaki sa labas, nagkwentuhan kami ni Ninang sa kusina. Kamusta ka na, Andrea? Ilang taon na kayong kasal ni Joel? 6 na taon na po, Ninang. Wala pa rin kaming anak. Napatingin siya sa akin ng matagal sa kamarahang nagsalita. Baka hindi pa panahon, anak. Pero magdasal ka lang dito sa baryo namin. Maraming hindi maipaliwanag na bagay. Minsan may mga nilalang na ginagambala ang mga bagong dating. Napatigil ako. Ano pong ibig mong sabihin? Ngumiti lang siya, pero halata kong may gustong itago. Basta, kung sakaling may marinig kang kakaiba mamayang gabi, huwag kang lalabas. Lalo na kapag may kumakalabog sa bubong o sa bintana. Huwag na huwag kang sisilip. Tumango na lang ako kahit may kaba sa dibdib. Pagsapit ng hating gabi, mahimbing nang natutulog si Joel. Ako naman hindi makatulog. Parang may naririnig akong kaluskos sa labas. Una akala ko pusa lang o manok. Pero nang tumagal parang yabag na mabigat paikot sa bahay. May marahang kumatok sa bintana. Napahigpit ang kapit ko sa kumot. Dahan-dahan kong sinilip si Joel. Tulog pa rin siya. Mas malakas na ang katok. Naalala ko bigla ang bilin ni Ninang. Huwag akong sisilip. Pero hindi ko napigilan. Mula sa siwang ng bintana sumilip ako at doon ko siya nakita. Isang babae sa labas. Mahaba ang buhok. Nakaputing duster. Nakatayo lang siya sa tapat ng bintana pero hindi ko makita ang muka. Parang nakayuko at marahan ang paghinga. Akala ko kapitbahay lang.
kaya marahan kong binuksan ng kaunti ang bintana. "Miss, may kailangan po ba kayo?" Walang sagot. Baka naligaw lang." Bago ko pa matapos, unti-unti niyang iniangat ang ulo niya. Mga mata niya, mapupula, at sa isang iglap lumitaw ang dila niyang mahaba, kumikislot, parang ahas. Napasigaw ako. "Joel?" Bigla siyang nagising at tumayo. "Bakit? Ano yun?" "May tao sa labas." Lumapit siya sa bintana pero wala na. Ang tanging naiwan ay mga yapak sa putik. Malalaki, parang hindi tao. Agad kaming pumunta sa kwarto ni Ninang. Pagbukas namin ng pinto, gising na rin siya. Hawak ang rosaryo. "Nakita mo ba siya, Andrea?" Mahina niyang tanong. Tumango ako. "Ninang, babae. Mahaba ang dila." Napabuntong hininga siya. "Hindi tao yun, anak. Yan ang dahilan kung bakit bihira na akong mag-imbita dito. May aswang na matagal nang gumagala sa baryo at mukhang alam niyang may dumating na bagong dugo." Napatitig ako sa kanya. Nanginginig. "Ano pong gagawin natin, Ninang?" "Kailangang manatili kayo dito hanggang umaga. Huwag kayong lalabas kahit ano pa ang marinig ninyo." Habang lumalalim ang gabi, naririnig namin sa labas ang tila pagaspas ng pakpak paikot sa bahay. Minsan parang may humahaplos sa bubong. Si Ninang hindi na tumigil sa pagdarasal. Ako naman niyakap-yakap si Joel. Nanginginig at nagdadasal na sana mag-umaga na. Kinabukasan hindi ako agad lumabas ng kwarto. Halos hindi kami nakatulog ni Joel buong gabi. Hanggang sa pumasok si Ninang Luring. Dala ang tasa ng kape. "Magandang umaga, Andrea," sabi niya, pero ramdam ko sa mukha niya ang pag-aalala. "Ninang, totoo po ba yung nakita ko kagabi? Hindi po ba panaginip lang yon?" Umiling siya at marahan akong hinawakan sa kamay. "Hindi ka nananaginip, anak. Dito sa baryo namin hindi na bago ang mga ganitong pangyayari. Lalo na kapag may dumadating na hindi taga rito." Lumabas kami ng bahay. Sa may likod, sa bubungan, may mga bakas ng tila malalaking kuko. Parang pinunit ng ilang bahagi ng pawid. "Diyos ko," bulong ni Joel habang tinitignan ng bubong. "Hindi tao ang gumawa niyan," sabi ni Ninang. "Aswang yan. Malamang babae ang anyo niya kagabi." Lumapit si Mang Pido, yung matandang kapitbahay na napansin kong tumitig sa amin kahapon. "Tama ka, Luring," sabi niya. "Kilala ko yung aswang na yan. Dati siyang taga-baryo sa kabila, pero napalayas dahil sa mga pinatay niyang sanggol. Ngayon dito na siya naglalagi kapag gabi." Bakit naman dito?" tanong ni Joel. "Dahil may bagong dugo. Gusto niyang makatikim ng dugo ng banyaga." Sagot ni Mang Pido sabay tingin sa akin. Napalunok ako. Hindi ko alam kung matatakot ako o maiinis sa paraan niya ng pagtitig. "Pero wag kayong mag-alala," patuloy niya. "Hanggat nandito kayo sa bahay ni Luring, hindi yan basta-basta makakapasok. May proteksyon to." Tumingin ako kay Ninang. "Ano pong proteksyon ang sinasabi ni Mang Pido?" "May mga orasyon akong tinanim sa paligid, anak," paliwanag niya. "At sa ilalim ng bahay, may mga halamang ginagamit ng mga albularyo para labanan ng mga nilalang na yan." Buong araw halos hindi ako lumabas ng bahay. Si Joel naman tinulungan si Mang Pido mag-ayos ng ilang bahagi ng bubong. Habang nagtatrabaho sila, napansin ni Joel na may parang itim na balahibo sa gilid ng pawid. Parang balahibo ng manananggal. Pero hindi ito basta ordinaryo. Minsan tinatanggal nila ito kapag nagpapalit ng anyo. Sabi pa ni Mang Pido. Nang marinig ko yon, lalo akong kinabahan. Pagdating ng hapon, dumating ang ilang kapitbahay. Lahat sila halatang balisa. "Ate Loring,
Sabi ng isa. May kalabaw na naman pong natagpo ang patay sa likod ng sapa. Butas ang tiyan. Wala na naman ang laman. Nagkatinginan sila. Yan na nga ba ang sinasabi ko? Sabat ni Mang Pido. Iisa lang ang gumawa niyan. Pagkatapos nilang umalis, lumapit sa amin si Ninang. Andrea, Joel, kailangan kong sabihin sa inyo ang totoo. Mahinahon niyang sabi. Hindi ko kayo inimbita rito para lang sa kasiyahan. Isa pa yung dahilan, oo. Pero gusto ko ring humingi ng tulong. Tulong po, Ninang? Anong ibig niyo pong sabihin? Tanong ni Joel. Napabuntong hininga siya. Ang asawa ko, si Ninong Lando, nawawala halos 2 linggo na. Noong una akala namin umalis lang papuntang bayan. Pero gabi nang mawala siya, may narinig akong sigaw sa likod ng bahay. Nang tumakbo ako roon, may nakita akong aninong may pakpak na lumilipad palayo. Napatigil kami ni Joel. Gusto kong maniwala na hindi totoo yung mga kwento tungkol sa aswang. Pero simula noon, gabi-gabi naririnig ko na siya. Yung tinig ni Lando, tila humihingi ng tulong sa kakahuyan. Nang marinig ko yun, bigla akong kinilabutan. Ninang, ibig niyo pong sabihin, baka yung aswang na yun may kinalaman sa pagkawala ni Ninong? Tumango siya. Mabigat ang loob. Kaya kayo pinapunta, Andrea. Baka sakaling makatulong si Joel. Malakas siyang lalaki. At baka makasama siya ni Mang Pido kung sakaling subukan nating hanapin si Lando sa gubat mamayang gabi. Nagulat ako. Ninang, hindi niyo naman pwedeng hayaan si Joel na sumama. Delikado yon. Ngumiti si Ninang. Mahina pero may lungkot sa mga mata. Alam kong delikado, anak. Pero kailangan kong malaman kung buhay pa ang asawa ko. At kung totoo mang aswang ang kumuha sa kanya. Mas mabuti nang harapin natin kaysa palaging natatakot. Lumapit si Joel at hinawakan ang kamay ko. Hindi ako pabaya, Andrea. Huwag kang mag-alala. Sama lang ako sandali kina Ninang. Ramdam ko ang takot pero wala na akong nasabi. Nung lumalim ang gabi, nagsimula silang maghanda. May dala si Mang Pido na sulo, kutsilyo at mga dahon ng banahaw. Si Ninang naman may bote ng langis na amoy lupa na sinabing proteksyon daw laban sa masamang espiritu. Bago sila umalis, hinarap ako ni Ninang. Andrea, ano man ang marinig mo mamaya, huwag kang lalabas. Kahit marinig mo silang tumatawag, huwag mong bubuksan ang pinto. Naiintindihan mo? Tumango ako. Nanginginig. Opo, Ninang. Lumabas silang tatlo at naiwan akong mag-isa sa bahay. Tanging ilaw ng gasera ang nagbibigay ng liwanag. Panay ang tiktak ng orasan. Ilang minuto lang narinig ko na ang yabag nilang palayo papunta sa kakahuyan. Makalipas ang halos kalahating oras, dumilim ang paligid. Umiihip ang malamig na hangin at doon ko muling narinig ang pagaspas ng pakpak. Sa una mahina lang hanggang sa parang dumaan sa ibabaw ng bahay. Tapos may marahang kumakatok sa bubong. Parang may naglalakad doon. Hawak ko ang rosaryo. Mahigpit. Diyos ko, wag po sana. Bulong ko. Maya-maya narinig ko ang boses ni Joel sa labas. Andrea! Andrea, buksan mo! Napahinto ako. Joel? Oo, ako to. Bilisan mo, may nakita kami. Buksan mo na. Pero naaalala ko ang bilin ni Ninang. Huwag kong pagbubuksan kahit sino. Joel, ikaw ba talaga yan? Oo, ako nga. Bilisan mo. Pero napansin ko kakaiba ang tono ng boses. Paos, parang hindi siya. Tahimik akong umatras, hawak pa rin ang rosaryo. Hanggang sa biglang may kumalabog sa pinto. Malakas. Ngayon hindi na boses ni Joel ang naririnig ko. Matinis. Malalim na parang 2 boses na pinagsama.
Tatakbo na sana ako palabas ng likuran pero napalingon ako sa bintana. At doon ko nakita may aninong nakadungaw mula sa itaas ng bubong. Nakabiti ng katawan, nakangiti ng malawak at ang mga mata, pula at kumikislap. Pagkalipas ng ilang minuto tuluyang nawala ang anino sa bubong. Pero hindi pa rin ako gumalaw. Nanginginig pa rin ang kamay ko habang hawak ang rosaryo. Tahimik ang paligid pero ramdam ko ang bigat ng hangin. Parang may nakamasid. Ilang sandali pa narinig ko na ang mga yabag mula sa labas. "Andrea?" Boses ni Ninang Loring. "Anak, buksan mo na. Ligtas na." Agad kong binuksan ang pinto at doon ko nakita si Ninang. Pawisan at putikan kasama si Mang Pido. Wala si Joel. "Ninang, nasaan si Joel? Nasaan siya?" Halos pasigaw kong tanong. Hinawakan niya ako sa balikat. Nanginginig din ang boses. "Anak, nasa gubat pa siya. Naghiwa-hiwalay kami kanina nang marinig namin yung sigaw." "Anong sigaw?" "Yung sigaw ni Lando." Sagot ni Mang Pido. Pero nang sundan namin hindi tao ang sumisigaw. Parang tinig ng aswang. Ginagaya lang si Lando para iligaw kami. Tumulo ang luha ko. Kailangan natin siyang hanapin. Baka nasaktan na siya. Pero umiling si Ninang. Hindi tayo pwedeng pumasok ngayon. Delikado. Bukas ng umaga sabay-sabay tayo pupunta. Wala akong nagawa kundi umupo sa sahig. Umiiyak habang nakatingin sa pinto. Sa labas naririnig pa rin namin ang malalayong huni ng mga paniki at tila tinig na mahina. Parang tinatawag pa rin ako. "Andrea." Boses na pamilyar pero halatang hindi totoo. Kinabukasan maaga silang naghanda. Dumating pa ang dalawang lalaki mula sa baryo para tumulong. Lahat may dalang sulo, bolo at mga bote ng langis na may luya at asin. Ako naman pinilit kong sumama kahit ayaw ni Ninang. "Anak, baka mapahamak ka," sabi niya. "Hindi ako mapapanatag hanggat hindi ko nakikita si Joel." Sagot ko. Pumasok kami sa kakahuyan. Makulimlim ang langit at sa bawat hakbang maririnig mo ang mga tuyong dahon na nadadaganan. Wala ni isang ibon o insekto. Parang patay ang paligid. Pagdating namin sa may malalim na bahagi ng gubat, biglang sumigaw si Mang Pido. "Loring, dito!" Nilapitan namin siya. Sa lupa may nakitang bakas ng dugo at ilang punit na tela. Yung t-shirt ni Joel. Diyos ko! Napahawak ako sa dibdib ko. Kay Joel to. Sinundan namin ang bakas hanggang sa makarating kami sa isang lumang puno ng balete. Napakalaki at may mga ugat na parang kumakapit sa lupa na may mga marka ng kuko. Sa ilalim nito may isang katawan na nakabalot sa sako. Lumapit si Ninang. Nanginginig. Si Lando. Dahan-dahan niyang binuksan ang sako. At doon nakita namin ang asawa niya. Tuyong-tuyo ang balat. Parang sinipsip ang laman. Walang dugo at may malaking butas sa dibdib. Napasigaw ako. Diyos ko po. Lumuhod si Ninang. Umiiyak. Lando, patawad. Pero bago kami makapag-ayos ng sarili may narinig kaming kaluskos sa itaas ng puno. Pag-angat namin ng tingin may nakasabit sa sanga. Isang nilalang na parang babae pero baliktad ang ulo. Nakangisi at may mahabang dila na bumubulwak sa lupa. Tumakbo kayo! Sigaw ni Mang Pido, sabay hagis ng sulo. Sumama ito sa katawan ng nilalang at bigla itong sumigaw ng malakas. Bumagsak siya sa lupa. Kumikislot pero hindi namamatay. Itinutok ni Ninang ang bote ng langis at sabay sabing may orasyon na hindi ko maintindihan. Nang mabasa ng langis ang balat ng nilalang parang nasusunog ito. Ngunit bago tuluyang magliyab, tumalon ito sa kakahuyan at lumipad palayo. Nag-iiwan ng maiitim na usok. Tahimik kami ng ilang sandali. Si Ninang nakayuko sa katawan ng asawa niya. Si Mang Pido galit ang muka.
Hindi pa tapos to. Hanggat buhay pa yung halimaw na yon, babalik yan. At baka si Joel naman ang kunin. Nang marinig ko yun, natigilan ako. Baka siya ang pinuntirya kagabi. Sabi ko. Kasi siya ang unang lumabas ng bahay. Tumango si Ninang. Oo, at baka yun din ang dahilan kung bakit ginagaya ng aswang ang boses niya. Gusto niyang akitin ka. Kinagabihan hindi ako mapakali. Nakaupo ako sa may silong, hawak ang rosaryo ni Ninang habang nagdarasal. Hangin lang ang naririnig pero sa bawat ihip nito, parang may kasamang bulong. Andrea? Boses ni Joel. Agad akong tumayo. Joel? Tumingin ako sa labas sa may kakahuyan. May ilaw ng gasera sa malayo. Parang sinyalis ng tao. Joel? Sigaw ko. Nasaan ka? Pero may kamay na biglang humawak sa braso ko. Andrea, wag. Si Ninang yon. Hindi siya si Joel. Ngunit huli na. Mula sa dilim unti-unting lumabas ang anyo ng isang nilalang. Mukha ni Joel, pero maputla at may mahahabang kuko. Sa likod nakatiklop ang dalawang pakpak na parang balat ng paniki. Ngumiti siya sa akin. Andrea, halika na. Napaatras ako. Nanginginig. Hindi kasi Joel. Ngumiti lang siya at sa sandaling yun bumuka ang bibig niya ng malaki. Mas malaki kaysa sa dapat at lumabas ang dila niyang mahaba at maitim. Diyos ko po. Sigaw ko sabay atras papasok ng bahay. Tinabig ako ni Ninang papasok at agad isinara ang pinto. Mang Pido, sigaw niya. Ihanda ang langis. Mula sa labas narinig namin ang malalakas na hampas sa dingding. Andrea, labas ka. Asawa mo ko. Hindi siya si Joel. Sigaw ni Ninang habang inaapoy ang sulo. Hindi na siya tao. Nanginginig ang mga kamay ko habang hawak ang rosaryo. Panay ang kalabog ng nilalang sa labas ng bahay ni Ninang. Para bang gusto niyang gibain ang buong dingding para lang makapasok. Hindi yan si Joel. Bulong ni Ninang habang inaapoy ang dulo ng sulo. Ang katawan niya, kinuha na ng aswang. Pero baka may bahagi pa siya ng buhay. Kailangan nating labanan bago tuluyang maagaw ang kaluluwa niya. Pero Ninang, halos hindi ko masabi. Paano kung buhay pa talaga si Joel? Paano kung totoo yung nakikita ko? Hinawakan niya ako sa balikat, diretso ang tingin sa akin. Anak, kapag tumawag sa iyo yan at hindi mo makita ang anino niya sa liwanag, hindi na yan tao. Dahan-dahan kaming lumapit sa bintana mula sa liwanag ng gasera. Kita namin ang anino sa labas. Napaiyak ako. Diyos ko po. Muling kumalabog ang pinto. Andrea, halika na. Ngunit sa boses niyang yun kasabay ng bawat salita ay isang uri ng halakhak na parang huni ng hayop. Mang Pido, sigaw ni Ninang. Ngayon na. Tumakbo si Mang Pido papunta sa likod ng bahay. Bitbit ang bote ng langis. Binuksan niya ang bintana at sabay-saboy ng langis na may luya at asin. Agad na sumigaw ang nilalang sa labas parang nasusunog. Tumalong ito pa atras pero bago ko tuluyang tumakas, nakita ko ang mukha niya ng malinaw sa liwanag ng apoy. Si Joel nga, pero iba na ang mga mata niya. Mapula at ang balat niya ay parang pinatigas ng apoy. May nakadikit pang mga balahibo sa leeg. Hindi ko kayang panoorin to. Bulong ko, sabay takbo papunta sa kwarto. Sinundan ako ni Ninang. Andrea, anak, huwag kang lalapit sa kanya. Pero bago pa siya makasunod, biglang bumigay ang dingding sa likod ng bahay. May tumilapon na mga kawayan at mula doon pumasok ang nilalang. Nakasaklob sa kanya ang amoy ng dugo at usok. Loring, sabi ng boses na paos sabay ngiti. Ang dami mong inilihim sa inaanak mo. Napatigil ako. Anong ibig mong sabihin? Ngumiti siya.
malawak at dahan-dahang lumingon kay Ninang. Hindi mo pa rin sinasabi sa kanya na ikaw ang dahilan kung bakit ako nandito. Ninang? Tanong ko, nanginginig. Anong sinasabi niya? Lumapit sa akin si Ninang. Umiiyak na. Andrea, noong bata ka pa inampun kita mula sa kapatid kong namatay. Pero hindi ko sinabi sa iyo na ang tunay mong ina ay pinatay ng nilalang na ito. At ang nilalang na yun, sabay tingin sa nilalang sa harapan namin, ay si Joel na ngayon. Nang marinig ko yun parang tumigil ang mundo ko. Hindi totoo yan. Anak, matagal ko nang alam na may sumpa ang pamilya mo. Ang aswang na yan ay bumabalik sa bawat henerasyon. At ngayon ginamit niya si Joel para makabalik dito. Hindi siya aswang. Sigaw ko. Pero habang nakatingin ako kay Joel, unti-unti niyang inangat ang kanyang mga kamay. Mahahaba na ang mga kuko at ang mga mata nagliliwanag sa pula. Halika na, Andrea. Sabi niya sabay abot ng kamay. Hindi mo na kailangan matakot. Dito, hindi ka tatanda. Hindi ka masasaktan. Umiling ako. Humagulgol. Hindi ako sasama sa'yo. Sa isang iglap tumalon si Ninang sa harapan ko. Hawak ang bote ng langis. Kung gusto mong mapahinga ang kaluluwa mo, Joel, patawarin mo kami. Sigaw niya sabay saboy ng langis sa mukha nito. Sumigaw si Joel ng malakas at sa sandaling yon, parang yumanig ang lupa. Ang apoy mula sa sulo ay tumama sa kanya at nagliyab ang buong katawan niya. Bago tuluyang masunog, narinig ko pa siyang nagsalita. Andrea, patawad. Pagbagsak ng katawan niya sa lupa, naglaho ang apoy at sumingaw ang amoy ng nasusunog na laman. Tahimik kami ni Ninang. Walang nagsasalita. Tanging tunog ng hangin at paghinga naming dalawa ang naririnig. Lumuhod si Ninang, hawak ang rosaryo. Tapos na, anak, pero kailangan nating umalis dito. Ang lupaing ito ay may sumpa na. Kinabukasan umalis kami ng baryo. Hindi ko alam kung paano ako nakatulog sa biyahe. Ang tanging laman ng isip ko ay ang mukha ni Joel bago siya nawala. At yung salitang patawad. Pagdating sa Maynila, ilang buwan akong hindi lumabas ng bahay pero minsan sa tuwing sasapit ang hating gabi, naririnig ko pa rin ang tinig niya. Mahina, parang bulong mula sa labas ng bintana. Andrea, ako to. At minsan sa salamin ng bintana nakikita kong may aninong nakatayo sa likod ko. Nakangiti. Mapula ang mata at marahang nagwawala ang aninong parang may pakpak. Sir Eric, 5 taon na ang lumipas mula nang mangyari ang gabing yon sa probinsya ni Ninang. Akala ko tapos na ang lahat. Lumipat na kami sa Maynila. Nagbagong buhay at sinikap kong kalimutan ang lahat. Pero may mga gabi pa rin na hindi ako makatulog. Kada maririnig ko ang huni ng pusa sa labas, parang naririnig ko ulit yung tinig ni Joel. Andrea. Hanggang sa isang araw tumawag si Ninang. Mahina ang boses niya. Andrea, kailangan mong bumalik dito. May nangyari ulit sa baryo. Anong ibig mong sabihin, Ninang? May mga nawawala na namang bata. Parehong-pareho sa nangyari noon. Nanlamig ako. Akala ko wala na yung sumpa. Pero tila bumalik ito at kahit natatakot ako, alam kong kailangan kong harapin yon. Hindi lang para sa sarili ko, kundi para kay Joel din. Pagdating ko sa baryo, halos walang pagbabago. Ang mga bahay parehong gawa pa rin sa kawayan at pawid. Tahimik ang paligid at kahit sa tanghali parang may bigat ang hangin. Paglapit ko sa bahay ni Ninang, napansin kong may bagong ukit sa haligi. Mga lumang simbolo, parang mga panlaban sa masamang espiritu. Lumabas si Ninang. Payat na, maputla. Andrea, buti dumating ka. Matagal na kitang hinihintay. Ninang, ano bang nangyayari dito?
Tumingin siya sa paligid bago nagsalita. Bumalik siya. Si Joel? Tanong ko. Umiling siya. Hindi. Mas matanda. Mas masama. Isa sa mga pinagmulan ng lahi ng aswang dito. Napaatras ako. Ibig sabihin hindi pa tapos ang sumpa? Hindi pa. At may dahilan kung bakit ikaw ang tinatawag ng mga ito. Bakit ako? Dahil may dugo ka rin nila, Andrea. Parang tumigil ang puso ko sa sinabi niyang yon. Ninang, hindi totoo yan. Ngunit hindi siya umimik. Hinawakan lang niya ang kamay ko at dinala ako sa likod ng bahay. Doon ko nakita ang isang lumang balon. Sinarado ito ng mga tabla at nakatali ng mga dahon ng saging. Dito siya nagsimula. Sabi ni Ninang. Sa ilalim niyan may nakabaong halimaw. Ang unang aswang sa baryong ito. At noong sinunog natin si Joel, nagising siya. Bago pa ako makasagot, narinig namin ang sigaw ng isang bata mula sa kabilang bahagi ng baryo. Nagkamali kami ni Ninang. Pagdating namin sa gilid ng gubat, nakita namin ang isang matandang babae. Nakatalikod, kumakain ng kung anong hilaw. May dugo sa labi nito at sa tabi niya nakahandusay ang isang aso. Walang laman ng tiyan. Hoy! Sigaw ni Ninang sabay saboy ng asin. Umatras ang matanda pero bago siya tumakbo lumingon siya sa akin. Mapula ang mga mata at sa sandaling nagtama ang tingin namin, biglang lumamig ang paligid. Andrea, sabi ng matanda, paos at mabagal. Magkikita rin tayo sa dilim. At bigla siyang nawala sa harapan namin. Parang usok na nilamon ng hangin. Kinagabihan hindi ako mapakali. Si Ninang naglagay ng bawang at asin sa paligid ng bahay. Bukas lulubog ang buwan. Yan ang gabi ng pagbangon nila. Sabi niya, kailangan nating tapusin bago mangyari yon. Habang nakaupo ako, naramdaman kong may malamig na hangin na dumaan sa loob ng bahay. Kasabay nun nakita kong gumalaw ang kortina kahit sarado ang lahat ng bintana. Ninang? Tawag ko. Wala siyang sagot. Pagtingin ko sa likod, wala na siya. Ninang? Tumakbo ako palabas, dala ang gasera. Sa may bakuran nakita ko siya nakatayo sa gilid ng balon. Parang tulala. Ninang, bumalik ka rito. Sigaw ko. Pero bago pa ako makalapit may humawak sa paa ko. Pagtingin ko, kamay ng isang nilalang. Malamig, maputla at puno ng putik. Mula sa lupa lumalabas ang isang katawan parang hinihigop ng kadiliman. Diyos ko! Napasigaw ako sabay takbo pabalik, ngunit mula sa balon, narinig ko ang isang malalim na tinig. Hindi ka makakatakas, Andrea. Dugo mo ang magpapatuloy sa amin. Paglingon ko ulit, wala na si Ninang sa tabi ng balon. Tanging ang rosaryo niya ang naiwan sa lupa. Punit, may bahid ng dugo. Kinabukasan dumating ang mga pulis. Wala silang nakita. Wala si Ninang. Walang bakas ng nilalang. Sabi nila baka raw nalunod o inatake ng hayop. Pero ako alam kong hindi yun totoo. Bago ako umalis ng baryo, dumungaw ako sa lumang balon. Tahimik ito pero sa ilalim naririnig kong may mahihinang boses na bumubulong. Andrea, huwag kang lalayo. Kahit anong gawin ko, dala ko pa rin ang tinig na yon. At tuwing gabi sa salamin ng bahay ko sa Maynila may aninong bumabalik. Nakangiti, mapula ang mata at tila pamilyar ang muka. Sir Eric, ilang linggo matapos mawala si Ninang, hindi ako matahimik. Bawat gabi may mga panaginip akong paulit-ulit nakikita ko si Ninang. Nakatayo sa tabi ng balon, hawak ang rosaryong duguan. Sa likod niya may aninong mahaba ang kuko at nakangiti. At sa dulo ng bawat panaginip, naririnig ko yung tinig. Andrea, ikaw ang susunod. Hindi ko alam kung bakit pero naisip kong bumalik ulit sa baryo. Mag-isa. Gusto kong alamin ang totoo.
Hindi ako makakapayag na matapos lang ang lahat ng walang kasagutan. Pagdating ko sa baryo halos wala ng tao. Marami nang lumipat dahil raw sa mga nangyaring misteryo. Ang mga bahay sira-sira na at ang mga puno sa paligid ng balon ay parang tuyot na. Habang naglalakad ako may lumapit sa aking matanda. Mahaba ang buhok, nakasuot ng lumang saya at may dala siyang tungkod. "Anak, hindi ka taga rito, di ba?" tanong niya. Tumango ako. "Dati po, anak-anakan ako ni Aling Loring." Sininang. Biglang lumaki ang mata niya. "Ikaw pala yung inaanak, yung batang iniligtas niya noon. Anong ibig niyo pong sabihin?" Tumingin siya sa paligid tapos bumulong. "Ang dugong hawak mo, anak, hindi lang tao. Ikaw ay pinanganak sa ilalim ng gabi ng dugong buwan." Hindi ko po maintindihan. "Ang ina mo si Rosario. Siya ang huling babaeng nagluwal sa isang nilalang na kalahating tao, kalahating aswang. At yun ay ikaw." Nanlaki ang mga mata ko. "Hindi totoo yan." Ngumiti lang ang matanda. May lungkot sa muka. "Tanungin mo ang balon. Lahat ng sagot ay naroon." Gabi na nang bumalik ako sa lumang bahay ni Ninang. May dala akong gasera at sa dibdib ko nakasabit pa rin ang napunit na rosaryo. Habang lumalapit ako sa balon ramdam ko ang lamig sa paligid. Parang may mga matang nakamasid sa dilim. "Kung totoo to," sabi ko sa sarili, "kailangan kong malaman." Tinanggal ko ang mga nakatakip na tabla sa balon nang makita ko ang loob, itim ang tubig. Walang liwanag na tumatagos. Kumuha ako ng bato. Hinulog ko. Walang tunog ng paglagapak. Parang walang hanggan ng lalim. Tapos may lumabas na bula. Kasunod nun marahang umangat ang isang boses na paos. Galing sa ilalim. "Bumalik ka na, anak ko." Nanigas ako sa kinatatayuan ko. Sinong nagsasalita? "Ako to, Andrea. Ang dugo mo ang ugat ko. Huwag mong labanan ang katauhan mo." Kasabay nun umakyat mula sa balon ng malamig na hangin at unti-unting umangat ang isang anyo. Babae. Mahaba ang buhok. Maputla. May mga pulang mata at mga kuko na parang matalim na bakal. "Anak," sabi niya, "ako ang ina mo." Napaatras ako. Nanginginig. "Hindi. Hindi ka ang ina ko." Ngumiti siya. Mabagal. "Ako si Rosario. Ang tunay mong ina. Pinatay ako ng mga tao dito pero nanatili ang dugo ko sa'yo. Kaya bumalik ako sa pamamagitan mo." "Hindi. Hindi ako tulad mo." Ngunit bago pa ako makatakbo bigla niyang hinawakan ng kamay ko. Sa sandaling nagdikit ang balat namin ramdam ko ang init na parang apoy. At sa loob ng utak ko parang may mga alaalang biglang pumasok. Mga eksenang hindi ko alam kung totoo. Isang sanggol na umiiyak sa gitna ng gabi. Isang babae na hinahabol ng mga tao habang may hawak na sulo. At isang lalaking kilala ko. Si Joel, nakatayo sa tabi ng nasusunog na bahay. "Lahat ng iyan ay kasaysayan natin," sabi ng tinig ng babae. "Kahit anong gawin mo, anak, hindi mo maitatanggi ang dugo." Bago ako tuluyang makawala, naramdaman kong sumakit ang ulo ko. Nang dumilat ako na lang mag-isa sa tabi ng balon. Pero ang kamay ko puno ng dugo at sa palad ko may marka. Hugis buwan, pula at mainit sa balat. Kinabukasan umalis ako ng baryo. Hindi ko na alam kung saan ako pupunta pero simula noon iba na ang pakiramdam ko. Sa gabi mas malinaw na sa akin ang mga tunog sa dilim. Naririnig ko ang pagaspas ng mga pakpak kahit walang ibon. At minsan kapag galit ako nararamdaman kong tumitigas ang mga kuko ko. Hindi ko alam kung sumpa o biyaya to, Sir Eric. Pero simula ng araw na yon alam kong hindi ko na maiiwasan ang katotohanan. May dugo akong aswang. Sir Eric, matapos kong matuklasan ang lahat hindi ako mapalagay. Araw-araw ramdam kong may nagbabago sa katawan ko. Madali akong magising kahit walang ingay.
Minsan naririnig ko ang mga yabag ng pusa sa kanto kahit nakasara ang lahat ng bintana. At tuwing tatamaan ako ng galit, parang may apoy na tumatakbo sa mga ugat ko. Hindi ko alam kung paano ko pipigilan ng sumpa, pero isa lang ang malinaw. Hindi ako papayag na matulad kay Joel o kay Inang Rosario. Hindi ako magiging halimaw. Isang gabi habang nasa Maynila ako, may kumatok sa pinto. 3 sunod na katok. Mabagal, mabigat. Pagbukas ko, walang tao. Pero sa sahig may iniwang lumang sobre. Binuksan ko, sulat kamay ni Ninang Loring. Andrea, kung binabasa mo ito, ibig sabihin ay alam mo na ang lahat. Sa ilalim ng balon sa baryo, may nakalibing na bato. Yan ang pinagmulan ng sumpa. Basagin mo ito sa ilalim ng liwanag ng buwan. Pero mag-ingat dahil babalik ang mga kaluluwa ng mga aswang para pigilan ka. Nanginig ang mga kamay ko. Hindi ko alam kung paano nasulat ni Ninang ang liham na yon, pero alam kong totoo. Kaya kinabukasan bumalik ako sa baryo. Pagdating ko roon, mas madilim kaysa sa dati. Parang patay na lahat ng ilaw sa buong lugar. Ang mga puno sa paligid ng balon tuyot at baluktot, at sa gitna naroon pa rin ang balon. Nakabukas, tila naghihintay. Habang papalapit ako, biglang lumamig ang hangin. Sa paligid narinig ko ang mga tinig na mahina, parang humahalimaw sa dilim. Andrea, anak ko, sumama ka na sa amin. Pinilit kong wag matakot. Hawak ko ang bote ng langis na may asin at luya, pati ang rosaryo ni Ninang. Nang lumapit ako sa gilid ng balon, sinimulan kong hukayin gamit ang bakal. Makalipas ang ilang sandali, tumama ito sa matigas na bagay. Isang bato, kulay itim, parang nasunog at may mga ukit ng lumang simbolo. Habang hinuhukay ko, biglang umalo ng lupa. May mga kamay na lumabas mula sa lupa. Mapuputi, mahahaba ang kuko at malamig. Hindi mo kami mapipigilan. Sigaw ng mga tinig. Tumalon ako paatras, sabay saboy ng langis sa paligid. Umusok ang lupa at sumigaw ang mga nilalang. Paglingon ko, nakita ko silang dumarami. Mga anino. Mga anyong tao na kalahating hayop. May pulang mata at mga ngipin na parang matalim na bakal. Hindi ako natatakot sa inyo. Sigaw ko. Hindi ako kabilang sa lahi nyo. Ngunit habang sinasabi ko yon, naramdaman kong umiinit ang marka sa palad ko. Ang pulang hugis buwan, nagliliwanag. Kasabay nun, naramdaman kong parang may lakas na sumasabay sa galit ko. Mas matalas ang pandinig ko. Mas mabilis ang galaw ko. Doon ko naintindihan hindi ko kailangang labanan ng dugo ko, kundi gamitin ito laban sa kanila. Kinuha ko ang itim na bato mula sa lupa. Agad silang nagsigawan, parang natatakot. Isang dugo ng ating lahi ang humahawak sa bato. Hindi mo pwedeng basagin yan, anak. Ngunit pinikit ko ang mga mata ko at inalala si Ninang. Ang mga turo niya, ang kabutihan niya. Hindi ako nilalang ng dilim. Sabi ko, ako ang anak ng liwanag ng ginamit nyo. Sabay hampas ng bato sa isang malaking bato sa tabi ng balon. Pagputok nito, isang malakas na alingaw-ngaw ang sumabog. Sumigaw ang mga nilalang, nagsunugan sa liwanag, na tila galing sa buwan mismo. Ang mga anino isa-isang naglaho, kasabay ng mga sigaw na parang sinusunog ng araw. Ang hangin biglang luminaw. Ang balon unti-unting nagsara mag-isa, at sa gitna ng katahimikan narinig ko ang huling tinig ni Inang Rosario. Pinatawad na kita, anak. Lumuhod ako sa lupa. Pagod, nanginginig pero magaan ang dibdib. Alam kong tapos na. Pag uwi ko sa Maynila, ilang linggo akong tahimik. Wala nang mga anino sa salamin. Wala nang bulong sa gabi. Ngunit sa palad ko nananatili pa rin ang marka ng buwan. Hindi na pula, kundi maputi. Sabi ng pari na kinausap ko, simbolo daw yon ng paglaya. At sa tuwing tumitingin ako sa langit tuwing gabi, palaging malinaw sa isip ko si Ninang, si Joel at pati si Inang Rosario. Hindi ko sila kinasusuklaman. Alam kong pare-pareho kaming naging biktima ng sumpa na nilamon ng panahon. Ngayon tahimik na ang baryo. Wala nang nawawalang bata. Wala nang halimaw sa gabi.
Ang lumang balon ay tinabunan na ng lupa at sa ibabaw nito itinayo ko ang isang maliit na krus. At sa tuwing dumadalaw ako doon, sinasabi ko sa hangin, "Tapos na ang sumpa, Ninang. Malaya na tayo." Pero minsan, Sir Eric, tuwing bilog ang buwan, nararamdaman ko pa rin yung kakaibang lakas sa dugo ko. Hindi na ito galit, kundi paalala na minsan kahit may kadiliman sa loob ng isang tao, kaya pa rin niyang pumili ng kabutihan. At sa bawat hangin na dumaraan sa gabi, pakiramdam ko ay may mga matang nagmamasid pa rin mula sa dilim. Hindi na para takutin ako, kundi para bantayan. Para siguraduhin hindi na muling babalik ang isinumpang dugo.